Pangsanlibutang ulat. Pag-asa para sa bulag, October 21. Cosmas. Ang lay evangelist na si Cosmas ay nagkaroon ng hindi inaasahang pakikipagtagpo sa isang lalaking bulag habang naghahanda siyang magdaos ng mga evangelistic meeting sa Dar Allah, ang pinakamalaking lungsod sa bansang Cameroon sa West Africa. Ang sabi ng lalaki kay Cosmas, kung may project ka sa buhay, dapat sa mga taong bulag. Ang salitang ito ay hindi nawala sa isipan ni Cosmas. Nang gabing iyon, nanaginip siya kung saan may kausap siyang lalaking bulag. Kinaumagahan, inisip niya kung konektado ba ang panaginip niya sa lalaking nakilala niya noong nakaraang araw. Noong araw na iyon, habang ipinagpapatuloy niya ang paghahanda para sa evangelistic meetings ay may nakilala siyang 10 higit pang mga bulag. Nang gabing iyon, nanaginip siyang muli, siya ay nasa isang soccer stadium na puno ng mga taong bulag. Nang siya ay magising, naramdaman niya na maaaring tinatawag siya ng Diyos upang gumawa para sa mga taong bulag. Ang pangyayaring iyon ay naganap noong taong 2014. Ngayon, pinangangasiwaan ni Cosmas ang isang grupo ng 350 na mga bulag. Siya ay nagba-Bible study sa kanila. Tumutulong din siya na matugunan ang kanilang mga pangangailangang panlipunan at pang-edukasyon. Marami sa kanila ang nabinyagan at narito ang 2 sa kanilang mga kwento. Apolinario. Si Apolinario ay isang mekaniko na nagtrabaho ng halos 20 taon sa isang French car maker. Noong 1990, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, at noong 2004 ay tuluyan nang nabulag ang kanyang mga mata. Nakaupo lamang siya sa bahay at nauubos ang kanyang maghapon sa pakikinig lamang ng radyo. Noong Sabado ng gabi, narinig niya ang pagsasahimpapawid ng Seventh-day Adventist na It Is Written. Ang 1 oras na programang ito ni Cosmas sa radyo ay para sa mga bulag. Inanyayahan ni Cosmas ang mga tagapakinig na magsimba tuwing umaga ng Sabbath. Noong Lunes, pumunta si Apolinario sa istasyon ng radyo para hanapin si Cosmas. Sinabi sa kanya ng isang teknisyan na nagtatrabaho si Cosmas sa isang ospital sa 1 linggo. Kaya, pumunta si Apolinario sa ospital. Doon, natagpuan niya si Cosmas, at nagkasundo ang 2 na magkita sa simbahan sa Sabbath. Pagkatapos noon, nagsisimba si Apolinario tuwing Sabbath. Pagkaraan ng ilang panahon, siya ay nabautismuhan at naging miyembro ng Adventist Church. Ngayon ay 58 na siya, at sinabi niyang natutuwa siyang sumamba kasama ang mga taong umiibig sa Diyos at mga taong bulag. Namangha ako nang matagpuan ang mga taong may pagmamahal para sa mga bulag, sabi niya. Tinatanggihan kasi tayo ng lipunan. Flora. Noong 32 anyos si Flora, nagsimula siyang sumakit ang ulo. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng mga problema sa mata, ngunit sa loob ng 3 buwan, ganap na nawala ang kanyang paningin. Pakiramdam ni Flora ay tinanggihan siya ng lipunan. Nakahiwalay sa bahay, nagsimula siyang makinig sa radyo at lalo na sa programang It Is Written. Nagustuhan niya ang programang ito na pinangunahan ni Cosmas. Noon pa man ay tinitingnan ni Flora si Jesus bilang isang human priest, isang taong maaari niyang hingan ng tulong kapag siya ay may mga problema. Ngunit habang nakikinig siya sa It Is Written, nalaman niya ang tungkol kay Jesus na kayang makapagpabago ng buhay. Narinig niya na pinahahalagahan ng Adventist Church ang mga taong bulag, kaya nagpunta siya sa simbahan 1 araw ng Sabbath. Lumipas ang mga buwan, nagsimula siyang ngumiti at muling nakaramdam ng saya. Masaya siyang ibahagi ang kanyang kagalakan sa iba. Siya rin ay nabautismuhan at sumapi sa Adventist Church. Pagkatapos ay nakilala ni Flora ang isang miyembro ng simbahan na gusto siyang pakasalan.
Nagtutol ang pamilya ng lalaki sa kasal, ngunit tinanong ng lalaki sila, "Ako ay isang bulag, ayaw ninyo ba na makapag-asawa ako?" Kinumpirma ng pamilya ng lalaki na gusto naman nilang makapag-asawa siya, kaya sinabi ng lalaki sa kanila, "Kung gayon, hayaan niyo akong pakasalan si Flora." Ikinasal ang mag-asawa noong 2022. Ngayon, 40 na si Flora at nagtuturo ng computer sa mga taong bulag. Gayunpaman, ang pinakadakilang kagalakan niya ay ang pagsasabi sa mga tao na mahal sila ni Jesus at walang sino mang tinatanggihan ni Jesus. "Ako ay isang taong bulag, ngunit namumuhay ako ng isang masayang buhay," sabi niya. "Mayroon akong lugar sa mundo, at hindi ako nakulangan." Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagbubukas ng isa pang paaralan ng simbahan, isang bilingual school, kung saan matututo ang mga bata tungkol kay Jesus sa French at English. Salamat sa pagpaplano ng isang bukas palad na paghahandog upang panatilihing buhay ang diwa ng misyon sa West Africa.